Good morning, alas 10 ng umaga mga kakabsat. Nagbabalik ulit si Maestro Paul TV. Mega love shoutout sa inyo. Sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutang mag-like and subscribe mga kakabsat. Ano ang topic natin ngayon, Maestro? Ay, siyempre pag-usapan natin yung mga napipikon, mga kakabsat. Sobrang pikon. Sino yung pikon na yan, Maestro? Walang iba kung hindi itong may saltik mga kakabsat. Diyos ko po! Ito mabsat, po, grabe ang napikon itong si Pulong Duterte. Sa pagsabi ni John Vic, grabe ka naman John Vic, ano namang sinabing sabog? Alak nagkamoting sabog yan. Sabog ka nga ba, Pulong? Bakit ganyan na lang ang concern ni paring John Vic? Ay Diyos, o sino naniniwala na mga nasabog itong si Pulongges? Press 1 sa mga naniniwala, press 2 sa hindi naniniwala. Ay Diyos ko po, grabe naman itong si John Vic. Bakit naman mo sasabihin na sabog yan? Ay kasi yung high, no? Yung wordings niya na high, highly reliable. Baka hindi high, ibang high yun siguro yung ibig sabihin ni John Vic. Ay Diyos ko po. Paano ba naman yan, Mabsat? Agoy. Ako, mukhang nagkakainitan at sumagot na naman si Pulong. Galit na naman. Galit na galit. Gusto kong manakit. Ay, Diyos ko po. Siya, Mabsat. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. At syempre, mag-comment na kayo para mabasa yung pangalan nyo dyan sa ating chat box. Alright, pag-usapan na natin to, no? Anak ng kamote, wait lang ko. Kailangan ko pala ng monitor sa cellphone para nakikita ko baka kamaya may umapasok na mga garapatan dyan, sipain natin kaagad, di ba? Alright, ito, meron na. At least meron tayong monitor, no? Alright, let's do this. Diyos ko po, Ruti. Bawasan natin ng konti background music hadong malakas. Ito kasi si John Vic, sinabi niya, John Vic Rimulya on Pulong. Duterte's ICC warrant claim. Naku, baka sabog nung sinabi niya. Interior Secretary John Vic Rimulya on Thursday dismissed claims made by Davao City 1st District Representative Pulong Duterte that the International Criminal Court already issued an arrest warrant against Senator Christopher Bongo. Diyos ko po. Speaking to reporters at the Camp Crame, Rimulya said government authorities have not received any information or document indicating that such warrant has been issued. Aiding and congressman must have been high when naka-high daw, Diyos ko, when he made the remarks against the ICC warrant. Ayun naman pala. Kaya naman pala, baka naman daw naka-high siya nung binabasa niya. Kaya nasabi niyang highly reliable source daw ni Pulong. Ano ba nangyari dyan? Diyos ko po. Ito Mabsat, pakinggan natin. Sa ICC ulit, sorry, may capability ba si Congressman Pulong para magkaroon ng same access? Hindi ko nga alam, baka sabog yung sinabi niya. Agoy! Meron ba bang capability si Pulongges para malaman niya? Kasi ang sabi naman niya sa statement niya, according sa kanyang highly reliable source, mapagkakatiwala ang tao, meron na talagang ICC warrant itong si Bongo at anytime soon, baka mauna pa siya kay Bato. Ay Diyos ko po. Tapos bilang sagot ni John Vic, ganito. Ay grabe ka naman, John Vic. Ulit, sorry, may capability ba si Congressman Pulong para magkaroon ng same access? Hindi ko nga alam, baka sabog yung sinabi niya kasi siya lang nakakita nun. Sabi wala pa eh. Sabi niya highly. Pero ganyan din eh. 'Di ba sinabi ni kuya mo, sabi ng kuya mo, may kopya na ako ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Biglang nawala si Bato. Pero ako sabi ni John Vic, wala pa ako natatanggap. Magkapatid kayo. Di pa? Tandaan nyo ha, na-serve yung warrant May 2026. Pero yung warrant since November 2025 kay Bato de la Rosa. Meaning totoo. Sinabi ni kuya mo na si Ombudsman Boyeng Rimulya
At sinabi rin ni Harry Roque, nakita ko na, meron talaga. Huwag ka magpapahuli, Bato. Sabi ni Pugante Harry Roque kay Bato de la Rosa, di ba? Baka naman, baka ganito rin, same history. Reliable source. Baka high lang. Okay, thank you very much. What Ragis, Sorry, may capability ba si Congressman Pulong para magkaroon ng same access? Hindi ko nga alam, kaya baka makasabog ng sinabi niya Kasi siya lang nakakita nun. Sa akin, sabi wala pa Sabi niya, highly reliable source. Baka high lang. Okay, thank you very much. Grabe naman itong si John Vic. Ito naman ito reply ni Kan. Galit na galit, Mabsat, gustong manakit, no? Nakapaw. Pulong Duterte to John Vic, ako pa talaga ang sinabihan mo ng hay at sabog. Secretary John Vic, ako. Baka nagkakamali ka ng tinutumbok. Ang gusto mo talagang sabihin ay yung nasa Malacanang daw, mga Kabsat. Ay really? Grabe naman tong resback ni Pulong. Galit na galit. Ako pa talaga ang sasabihan mo ng hay at sabog? Secretary John Vic Rimulya, ako. Baka naman nagkamali ka. Baka yung talagang sabihin ng iyong mga nasa Malacanang. Kung gusto mo talaga, gusto mo malaman kung sino ang high at sino ang sabog, simple lang naman, solusyon, magpa-hair follicles drug test tayo. Sama mo yung boss mo at asawa at anak niya para isang testing na lang. Tapos ang usapan, sabi ni Pulong Gisagoy at tapang at tao. Ibang klase, galit na galit. Diyos ko po, Rudy. Meron bang video to? O statement? Feeling ko statement lang ito ni Pulong Pulong Duterte. Silipin natin yung mismong page niya. Ito to, Congressman Paulo. Dalawin natin saglit. Totoo ba? Totoo nga ito, Mabsat. Ito yung nakalagay sa kanya. Ito. Pulong Duterte. Ito siya. Si Mr. Yutman. Ako pa talaga ang sinabihan mo nasa hay at sabog. Secretary John Vic Rimulya. Ako? Baka naman nagkamali ka lang, tinutumbok ng gusto mo ay talagang sinasabihin na yung mga nasa Malacanang? Question mark. Kung gusto mo talaga malaman kung sino ang hay at sino ang sabog, simple lang naman ang solusyon. Magpa-hair follicle drug test tayo. Isama mo yung boss mo at asawa niya at anak para isang testing na lang. Tapos ang usapan. Pero baka ibang sabog din ang tinutumbok mo, John Vic. Baka yung sabog na kapangyarihan, sabog na korupsyon, sabog na kayabangan. Naku, mukhang lahat sa parang back to you Pulong. Sabog na pagtuo nga nakakatawhan, dili, kabalo, mataw-aw, kung 15, nagtrabaho o 15 ang nagpapugi lang sa camera. Ay naku, di natin Bisaya, mga Kabsat. Ito na naman tayo, Bisaya na naman. Kaya bago ka muling mag-ingay ng bansag na hay at sabog, baka mas mabuting tumingin ka muna sa salamin. Ay nako, baka nandun ang sagot sa mga tanong mo. Sabi ni Pulong, agoy, galit na galit si Pulong Diyos ko po, Rudy. Paano ba yan, Mabsat? Ginalit niyo si Pulong. Hinamon pa. Alam nyo, ang hiling manghamon ng mga na to, no? Ito mga Duterte, pero sila din mga duwag, no? Talagang duwagin nyo sila. Diyos ko Lord, no? Ang kakapal talaga ng mukha ng mga to. What Ragis? Ay, mga garapata, ano na? Ay, Diyos ko po, Rudy. Paano na yan? Ay, Diyos ko Lord. Galit na galit? Galit yarn? Yan lang naman mo sa to. Yan po. Congressman Pulong has been making this challenge for quite some time now, but they still haven't responded to it. I wonder why. No? May pasaring si DILG John Vic Rimulya kay Congressman Pulong Duterte kaugnay sa pahayag nito na meron ng ICC warrant laban kay Bongo. Dalawang dating opisyal ng pulis ayon kay Rimulya, baka sabog umano si Congressman Pulong na maaari niya din tungkol sa sinasabing arrest warrant na wala pa silang nakikitang ganong dokumento at wala silang anumang impormasyon tungkol dito. Ngunit
Walang patumpik-tumpik na sumagot itong si Congressman Pulong Yutman Duterte. Hinamon si Rebullion na sumilalim sa hair follicle drug test at sinabi pang isama na rin niyang boss nito. Ay, Diyos ko po. O ano na? Ano na mga kakabsat? O hamon-hamon pero pag pinalagan, Diyos ko Lord. Diba? Ay, Diyos ko po. O tapos sasabihin niya, ano yun? May yung unang sinasabi niya doon sa kanyang page. Parang halos lahat ng sinabi niya nagbabackfire sa pamilya niya. Patragis talaga to si Pulong. Oh, so yun mga kabsat, no, grabe. Galit na galit. Ang Pulongges, no? Pikon na pikon kay John Vic, hindi niya matanggap, no? Oh, alam niyo naman mga Duterte, mahilig lang mag-respect pero wala naman din mga walang bayag yung mga yan. Diyos ko po, Rudy. Nako po. Galit na galit kapag sinasabihan, no? Style nila 'yan, 'di ba? Kaya problemado sila, tambak sila ng kaso, lahat sila. Lahat sila may kaso. Ay, Diyos ko po. Left and right yung kaso dati, kaya namomroblema na, 'di ba? Kasi paubos na yung kalyado nila at alam nilang bilang na 18 days to go na lang mga kakabsat. Diyos ko po, Rudy, 18 days to go. Ha? Ang hinihintay nating impeachment ni Sara Duterte. Nako po. At problemado sila, no? Problemado itong pamilyang to. Diyos ko po, hindi na nila alam gagawin nila. Hindi lang yun, pati mga abogado nila taranta na kung paano nila dedepensahan yung mga nilabas ng prosecutors natin, Diyos po, Lord Rudy. Kaya problemado talaga sila, hindi na sila makakan. Tapos ang maliligayang araw, anak ng kamote. So ayan na mga kapsat, no? Pikon na pikon itong si Pulong Duterte, wala nang ibang kwan. Wala nang iba kundi nagahamon na naman. Diyos ko po. Ay, mamaya, abangan natin kung anong respond naman ni John Vic sa sinabi niya. So, abangan natin, no? Makikita natin, no? Kung paano na naman supalpalin ni John Vic itong si Pulong Duterte. So yun lang yung update mga kakabsat kahapon. Kahapon pa to actually ng mga alas 10 ng gabi. Gusto ko sanang itapik. Sabi ko, itulog ko na lang. Bukas na lang ng umaga paggising natin. Kaya ito, pinag-usapan na natin. No? Sa mga naniniwalang sabog si Pulong Duterte, press 1. Press 1 sa mga naniniwalang sabog lang. At naniniwala kayo dito sa sinasabi ni John Vic. At sa mga nagsasabing hindi kayo naniniwala. Mas naniniwala kayo kay Pulong Duterte, press 2. Labas mga didilis. Labas! Ay, Diyos ko po. Anak kayo nagkabote. Tragis mag-iyak-iyakan na naman kayo dyan. Siya. Itong mga sabog na to, Diyos ko Lord, no? Puro hamon na naman ang kaya na gawin, pero mga duwag din naman. Alright, subtopic na tayo. Short topic lang yung ating first topic. Subtopic tayo, here we go. Countdown muna tayo, Amsat. In 30 seconds.